Okay, magandang hapon mga kabarangay ko dito sa Bliss 1. Hello! Masarap ba yung lomi? So after, mayroon akong scramble, gawa ni Konsehal Rose, ayan. Pampalamig na ulo mamaya bago kayo umakyat. No? Siyempre, pasalamat tayo sa kay Pres Francis, kay Eric, Tita Lovely, yung samahang kababaihan, sila Tita Daisy, ayan, sila Erwin. Ayan, si Sir Erwin and his wife, no? Si Joey, ang aking, ano namin yan mentor namin nung kami tambay sa Dr. Sixto. But anyway, andito ho, bumisita po ang Team Sara, pero paumanhin ho, due to an emergency reason, si Ate Sara, baka yung sunod na pagbabalik namin. Ano lang to, trial. Tingnan namin kung bababa kayo. Pero natutuwa na kami, marami yung bumaba. No? Malaking bagay na yan. Maraming salamat. Ako, matutuwa kayo sa programa na ibababa po ng Team Sara. At medyo sinwerte po tayo sa inyong dating kapitan at ginawa niyong konsehal na punta po yung magandang mga committees din. Health and infrastructure. Ayan. Maganda yung balita ko sa inyo sa huli. Anyway, alam niyo po nabuuan Team Sara by June. So, inayos namin ang plataforma namin, yung platform namin. So, hindi kami titira, but lahat po ng kakulangan na nakikita natin at nararamdaman natin, yung mga sentimiento namin, inayos namin. Doon po ang direksyon ng Team Kayadis. No? Simulan po natin, nakasentro po kami first sa pangkalusugan. Dahil yan po yung primary, no? Problem sa lungsod ng Pasig. Kumbaga, lahat dyan nakapaloob. Senior citizens, pangkababaihan, LGBT, solo parent, kabataan. Well, tama ho ba? Ang una-una naming aayusin, kung napupunta ho kayo ng Ortigas, Bagong Ilog, Ugong, napakalaking billboard po yung nilagay namin. Meron kaming time frame na nakalagay doon. Ibig sabihin, ito'y pinaglaruan, hindi biro, inaral sa budget. Ayan, nakakatulong sila Kaponsike sa paghihimay ng budget. In 2 years time, asahan nyo mga kabarangay ko, uusbong ang bagong hospital. 11-story hospital sa lungsod ng Pasig. At siyempre, ang problema po natin is yung PCGH, di ba? Bago itayo yung tawagin na natin PCGH2, yung 11-story. Yung PCGH1, asahan nyo o kompletuhin namin ng pasilidad. Kompletong gamot, ayaw ni Ate Sarang bibili pa yung bantay ng pasyente sa labas. And meron po tayong sapat na mga oxygen tank, hindi na nagre-renta o nangihingi sa mga politiko. Kasi nung barangay captain ako, ilan yung nabigyan ko ng oxygen tank. Doon pa lang meron na. Dapat. No? At ito po yung mga pinakamaganda mga kabarangay ko. Asahan nyo ho, 24/7 operational po ang MRI and CT scan sa mga hospital po natin. Kayang-kayang gawin. Kung hindi nyo po alam, si Ate Sara and Kuya Curly Discaya, yung St. Gerard Construction po is quadruple. Contractor po. So 41 lang pala sa Pilipinas ang may ganong lisensya. At isa po sila. They're one of the top contractors. So sabi nga nila, experience na nila everyday gumawa nun. Kaya nga sila lumaman because of that, no? Sa mga proyektong yan. So yung expertise nila nandun. No? Andun. At nung July po, kaharap po ako mismo dahil isa po ako sa may kakilala o yung kaibigan ko may kakilala. Kamitin po namin si Governor Tamayo ng South Cotabato. I-google nyo mamaya. Alam nyo, every election sa South Cotabato, walang kalaban si Governor Tamayo. Bakit? Kasi po yung mamamayan doon, pag na-hospital po sa pampubliko, ni Singkong Deleng, walang binibitawan kasi zero bill po sila. Yung po mangyayari sa Pasig. Zero bill ang mamamayan ng Pasig. Kailangan may pangil, kailangan may ordinansa, kaya kailangan ko po yung 5 kong kasama sa konseho. Kailangan may pangil, hindi pwede wento lang, mawenta. Kailangan may pangil. No?
Eto na, dito na tayo sa good news. Alam ko ito, problema rito eh. I remember nung barangay captain ako, ang dami kong kaso rito. Ang problema, parking, ginasgasan yung kotse niya, binutas yung gulong niya. Noong mga panahon na yun, tandaan nyo, isa ho sa programa ni Ate Sara, mga elevated parking sa bawat bliss at sa mga bawat HOA. Yan po ang isa namin ayusin. Nakaano po yan? Naka-billboard po yan. Kaya hindi pwedeng biro. So yan po, asahan nyo dito sa Bliss. High-rise po natin kung pinatatayuan po natin. Hanggang dun. Pwedeng-pwede. Kasi hindi naman mapipigil yung pag-asenso ng mga taga-Bliss. Tama ho ba? Tulad nila Erwin, no? Laging nasa biyahe yan. Likers ako niya. No? Anyway, yun ang isa sa pinakamagandang proyekto. Okay ho ba yun? Elevated parking para sa mga Bliss, hindi lang ho dito, sa Bliss 3. Grabe. Ano sabi ni Consistive? Ang ganda, no? Maliwalas dito. Ang layo sa ibang itsura ng Bliss. Kaya binabati ko po kayo na pinakamaayos na Bliss tong Bliss 1. So ang hiling lang po namin, hindi namin yung magagawa kung di namin kasama si Ate Sara. Tandaan po natin, yung iba sa inyo, naglingkod naman po sa City Hall. In the end, sa huli, paggawa namin na resolution, ordinansa, ang bottom line nun, it's up to the Chief Executive. Kung ano yung priority project ng Mayor, yan ang masusunod. And, ito po ay isa sa priority project ni Ate Sara, ang makagawa ng mga elevated parking. Kasi inaral na po namin, kasama yung baha, dyan sa kalye nyo. Nag-consult na po sa mga matitinding, sa mga flat expert, no? Kumonsulta na. Preparado na, kaya kung mapapansin nyo, lahat kami, may committee na, naghahanda na ho kami. Kasi malay nyo, sa Mayo, Team Kayanis pala. Ang uupo ulit sa City Hall. Ang uupo pala sa City Hall. Pero, sana ho, makumbinsi ho namin kayo na it's time. Siguro kasi yung 6 years, it's enough na siguro, yung 6 years. Ang dami yung sentimento. Ako nga ho, hindi na ho dapat tatakbo eh. Naawat na ako ng asawa ko eh. Tama na yun, 20 years ka. No, lalo na yung nangyari last election, pero ayoko na pag-usapan. But end of the day, pag-ikot ko, konsi bumalik ka na, wala kaming konsehal na malapitan, walang konsehal na mapuntahan. Kaya andito po tayo, kaya we're very thankful. Kami hong kasama ni Ate Sara, may nagdesisyon na lumaban. Alam naman namin, mabigat. Pero ang dala namin, maayos at matinong programa. Ang gusto lang kasi namin, maiparating sa tao yung tama at sapat. Sa laki po ng pondo po ng lungsod ng Pasig. I think we're going 25 to 27 billion na this 2025. No? Kaya yun ang una namin mga re-resolvahan. Ang kailangan lang ho talaga namin, kaya kami ho, since 8 o'clock, nasa finalan na kami, nag-start kami sa medical mission, talong-talon, meet and greet, sinatsaga namin. Kasi gusto namin maiparating. Ano ba direksyon ng Team Kayanis? So lahat ng binitawan namin, inayos po yan. Flood control, ayusin po namin. Traffic, malesen man lang, ayusin po namin. Edukasyon, itutuloy namin yung magagandang programa ng PASA Administration kasi galing ako doon. Nakita ko yung ganda, kaya dapat ibalik. Kung nawala yung linaw sa barangay, asahan nyo yung kalinga sa mga barangay. Andyan ulit. Yun ang maganda. At kung nawala po yung People's Day, asahan nyo, bubuksan ang People's Day kasama pa ang City Council. At yung madalas na pagbisita sa mga bawat HOA, yun po yung gusto namin. Kami yung bababa sa mga tao. That will be the difference siguro in the next coming years. Kaya sana ho, mga kabarangay ko, samahan nyo ko dahil hindi ako sasama dito.
kung hindi ko nakitang maayos. Nakita ko, ang lamang po na isang Ate Sara. Tulad ni Consel Willie, naglingkod sa 3 mayor yan kasi advance sa akin si Willie na isang term, ako 2 terms, 2 mayor. Siguro ay masasabi kong advantage ng isang Sara, ang lamang, bukod sa she's a good listener. Sabi nga, you will be an effective leader if you're a good listener sa mamamayan. Tama? Pero ang lamang na isang Ate Sara, yung totoong puso. Kasi si Ate Sara galing sa baba, umangat. Kaya yung blessing, sineshare. Kaya yung issue na babawiin, ano sabi nila? Matagal na nilang nabawi. Tambak-tambak po ang kontrata nila. Ngayon. Kaya itong mga nangyayari na pamimigay ng bigas, hindi po suhol yun. Pinapractice na po namin. Dahil yung pamimigay ng bigas is kasama na po sa magiging programa ng Team Sara sa mga darating na panahon. Kaya sana po, sama-sama po tayo. Malapit na, napakabilis ng araw, ilang tulog na lang, March 28 na, gigising tayo, Maya 12 na. Sana, Team Kaya Gusto tayo. Maraming salamat mga kabarangay ko sa binigay ng oras. At mamaya ho, pwede kayong ang sarap po ng Scrabble na ginawa po namin sa inyo.